Ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Ano po yung pinakikinggan ninyo? Energy FM. Energy FM? Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah. Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo, energy! 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 106.7 Energy FM. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po sa inyong lahat mga pangga. Ako pa rin po si Kapitana Sisa at Final Gap ng Chika ni Sisa. Woo! Ang init ng usapin kanina, nakakaloka. Okay, bitawan na natin, 'di ba? Yun ay for the sake na napag-usapan lang naman, yung tungkol sa ano. Wala na napamigay na ni iba na yung 100 niyang iPhone, ang panggagawin. So doon sa mga hindi nakakuha, 'di ba? Oh, better luck next time. Antayin na lang natin. Lagi naman siya namimigay ng iPhone, 'di ba? Parang baliwala nga sa kanya yun eh. Pero eto na! Mabaliwala kaya ngayon ang ating pangalawang chika dahil Heart Evangelista! Nako, nakakaloka. Iniugnay na naman sa isyong clean money. Nakakaloka. Oo nga. Hindi ko rin alam bakit kailangan iugnay lagi ito kay Miss Heart Evangelista kapag napag-uusapan lang na kahit na sino. Dahil napukaw lang naman ang atensyon ng ilang madlang people, ang mga chismoso-chismosang kapitbahay natin. Dahil parang meron yatang isang segment sa Showtime na kung saan nag-uusap si Chang Ami, si Kim at si Meme Vice patungkol sa kanyang panaginip na gusto niyang makarating ng Espanya para kumain ng kutsinilyo. If I'm not mistaken, yun. Na kung saan nga naman sinabi nila na makakarating din tayo sa ano yan, kumbaga parang sa mga ganyang destinasyon, makakakain din tayo galing sa ating pinaghirapan, sa ating clean money. 'Di ba yung mga ganyan? Wala namang binanggit doon na parang, ano naman ngayon, totoo naman, maski naman ako, sasabihin ko din yan. Kakain din ako ng kutsinilyo pagdating lang sahod na galing sa pinaghirapan ko talaga, 'di ba? Hindi ko ninakaw, hindi ko hiningi. 'Di ba yung mga ganon? Kakain ako ng masarap na kutsinilyo, nga sa papangasin ko yung buong yun. Galing sa pinaghirapan ko. 'Di ba yung mga ano namang masama? So pag sinabi ko rin ba yun, iugnay rin ng mga tao kay Heart Evangelista. Bakit ganon? Kasi ba porket ba ngayon napapansin natin na si Heart medyo active na naman sa kanyang mga international gigs at mga trabaho na 'di ba kasama na nga niya si Mami Ong Pao ko, 'di ba? Na kung saan nga naman 'di ba na kasama niya sa kanyang trabaho, hindi naman ibig sabihin na ano bang gustong palabasin ng mga tao? Na may kinalaman pa rin ba ito sa ongoing na flood control projects ng issue ng mga porket ba si Miss Heart may asawang isang politiko, 'di ba? Siguro yun nga lang kasi ang pangit, 'di ba? Kasi maraming nauugnay. Yung minsan yung mga taong tapat lang naman gustong magsilbi sa bayan dahil nga sa kalokohan ng iba, nadadamay, na nakakaloka. Kaya parang may parang sinasabi nga nila, si Heart na naman ang pinariringgan. Huwi, maghunos dili kayo, ma-issue kayo. Wala namang binanggit Walang masama doon sa maghangad ka na kumain ka ng 'di ba? Na masasarap sa ibang bansa, makarating ka sa ganitong lugar na galing sa pinaghirapan mo. Totoo naman talaga dahil deserve mo 'yun. Pero hindi ko magets bakit kailangan inuugnay ng ilang mga netizens, lalong-lalo na on social media, na parang may
matatamaan ba sina Vice Kim at si Chang Ami doon sa kanilang statement? So lahat na lang kailangan bigyan ng pakahulugan. So lahat na lang kailangan may patama sa kung sino, 'di ba? Baka naman at the end of the day, hindi natin alam magkakaibigan tong mga to, 'di ba? Na hindi naman talaga sila nag-aaway, pero dahil sa mga taong nagko-komento na on social media, 'di ba? Nagkakaroon ng samaan ng loob na hindi naman dapat, 'di ba? Malay ba naman natin kung nag-uusap-usap sila? Tsaka isa pa, hindi na, walang sino man ang may karapatan na questionin yung kung ano man ang ginagastos ni Hart sa tuwing siya ay nasa abroad for a fashion week, for ganito. Dahil parte na yun ng trabaho niya. Bago pa niya nakilala ang kanyang asawa ngayon na si Senator Chis Escudero, ginagawa na ni Hart yan. 'Di ba? Bago pa man din sila, alam mo yun, tuluyang magkakilala ni Senator Chis, ay isa ng, alam mo yun, papunta na to fashion icon si Hart Evangelista at kinikilala yan ng ating lokal na industriya, hindi ba? Hanggang sa ngayon ay, alam mo yun, kinikilala na si Hart bilang isa sa mga Asian, parang na isa sa mga tinitingala din when it comes to abroad, lalong-lalo na sa Europa, sa Espanya, sa tuwing, alam mo yun, sa Spain, sa kung saan man na may fashion week, 'di ba? Sana ako na-unfairan lang ako kasi si Hart kasi pinanganak na talagang mapera na sila. May pera at hindi niya kailangan humingi. At nililinaw naman yan ni Hart Evangelistas ever since, 'di ba? Na kaya siya gumagastos na ganyan ay sarili niyang kayod na pera yon, pinagkakitaan niya yon sa sarili niyang alam mo yun, pagsisikap at never siyang humingi ng kahit anong ipapambili niya ng luho na gamit naman niya sa trabaho sa kanyang asawa. Kilaklaro niya lagi yan, 'di ba? Na ang pera ko, 'di ba? Kaya nga lagi nga, 'di ba, lagi niya sinasabi, very bluntly naman na sinasabi ni Miss Hart yun na lagi na niyang, ay, limit na ang aking card. Kailangan na magbayad, Keme, di ba? Sabi ni Russell Vargas, hay nako, si Hart, born with a silver spoon yan. Ano ba, di ba? Sabihin mo sila sabihan mo sila in Chinese. Din mo, diyaw kuy. Gano? Basta pag may kutsinilyo na sila, hingi sila ng sausawa na Ay, Diyos ko, magbabranding pa ako. Hindi, di ba? Tsaka sana naman, bakit ba lagi din nakatutok kay Meme? Lagi din nakatutok sa Showtime, tapos pag may nabanggit lang, iugnay kay ganito, di ba? Hindi ba pa pwedeng kasi, alam mo yung gusto lang nilang sabihin yun, dahil may pangarap din silang makarating sa mga bansa na posible naman kung paghihirapan mo naman din yan. That's the reward to yourself, diba? Tsaka hanggang ngayon parang kuro-kuro. Wala naman din makapagsabi kung totoo nga si Hart ngayon pinariringgan. Ginagawan lang ng issue, naluloka lang ako. Diba? But anyways, ayan na yung puting telon. Hayaan na lang po natin sila, diba? Let them be. Hayaan natin sila magtrabaho. Diba? Kasi kung naiinggit man tayo sa kung ano man ang nararating nila, diba? Pumikit na lang tayo, itulog nyo yan. Ganon. Diba? Kung gusto nyo rin marating kung ano man ang meron sila, magsipag kayo, maghanap kayo ng trabaho. Hindi yung panay ang tingin nyo, tas panay ang sana all. Sana all. Diba yung mga ganon? Anyways, naku mga pangga, bukas po magkarinig ang magkatsikahan na naman tayo para sa isang umatigabang tsikahan na dala-dala ng magandang bakla. Yan ang ipamalita nyo na ang ganda ko. Ako po si Kapitana Sisa, dito pa rin ang Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.